sa mga Ensenada vloggers, mga vlogger sa gigilid. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Maraming salamat, Aurea Haway. Pinagre-resign po as DepEd si BP Secretary. Alam nyo po, maiksing ang kwentuhan lang. Before, sinasabi ko, dapat mag-resign na talaga si BP bilang DepEd. Ano pong dahilan ko bakit ko nasasabi yun? Kasi, dati yun kasi para malaman ng administrasyon na ito na naninindigan si BP Sara. Pero ngayon, isinisigaw na nung mga vlogger sa gigilid na dapat mag-resign si BP Sara. Joylen Legaspi, maraming salamat po. Thank you, Joylen Legaspi. Eto, makinig po, sana po nakikinig si BP Sara. Ako, kung may ipapayo ako, alam mo, hindi naman tayo magaling, hindi tayo nagmamalaki. Pero in my opinion, kung may ipapayo ako kay BP Sara, huwag siya magre-resign. Bakit? Bakit nag-iba? Kasi ganito yan. Halatang may kumukumpas. Ay. Kasi yan po ang panawagan nila kay BP Sara ngayon. Mag-resign. Pero hindi sila umiimik. Yung nasa administrasyon, duwag umimik. Sinong kumakana? Yung mga nasa paligid. Yung mga vloggers. Malamang-lamang yan, may go signal sa ibabaw na panawagan na mag-resign si BP Sara, hindi lang nila kaya diretsuhin dahil duwag sila. In my opinion. Bakit hindi sila magsalita ng diretsuhan? Bakit magsasalita yung mga vloggers nyo sa gigilid? Eh anong ginawa nyo kay Attorney Vic? Hindi pa nag-uinit ang puwet, tinanggal nyo. Hindi pa nag-iinit ang puwet sa posisyon. Kanang kamay ito, si Attorney Vic is parang si Senator Bato ni Tatay Digong. Ito ang nagpanalo kay Marcos. Ito ang malaking naitulong. Sa katunayan, kung hindi itinulungan ni Attorney Vic si Marcos, nasunog yan si Marcos sa debate. Susunugin talaga yan ni Lacson tsaka ni Isko sa debate. Si Marcos. Pangalawa, kung hindi tinulungan ng SMNI si Marcos na magkaroon ng sariling debate, sunog talaga siya. Sunog siya kay Lacson. Sunog siya kay Isko. Pinaglaruan na yan. I'm not telling you an imagination. Panuorin nyo po kung paano siya nilamon ni Cayetano sa debate. Sigurado, lalamunin siya ni Isko at ni Lacson sa debate. Sinong nagtanggol? Sinong gumawa ng paraan wag sumama sa debate si Marcos? Si Vic. Si Attorney Vic. Pero anong ginawa? Tinanggal, di ba? Tinanggal. Si Attorney Trixie, tinanggal din. Bakit? Insecure di umano sa Davao at Duterte. Dikit si Attorney Trixie sa mga Duterte. May nagkukwento nga, mabanggit lang daw ang Duterte at Davao. May nanggagalaiti na di ba? Pansinin nyo. Bakit kaya nyong tanggalin si Vic, Attorney Vic at Attorney Trixie, pero duwag kayong tanggalin si BP Sara? Ang pinagtatrabaho nyo, mga ulol nyong vloggers. Kaya wag siya dapat mag-resign. Antayin niyang tanggalin siya. At pag tinanggal siya, dagdag po yun sa init na nagliliyab na puso ng damdamin ng mga Pilipino. Kaya hindi nila matanggal si BP Sara. Natatakot sila kung ano ang sasabihin ng taong bayan. Baka maghimagsik. Kasi sa puso, naghihimagsik na ang mga Pilipino. Nag-aantay na lang ng spark. One big spark. Magliliyab na po. Baka mamaya tanggalin nila sa DepEd si BP Sara. We are not sure.
Pag tinanggal siya diyan, pumutak na si VP Sara. Pansinin niyo, hindi pa sumasagot dun sa video ni Lisa. Pag tinanggal yan, baka pumutak si Sara. Tapos sila pare-parehas kay Sara. Galit na ang puso ng mga Pilipino. Obviously, galit na, di ba? Pansinin niyo yun. Kaya, all the more na wag mag-resign dapat si VP Sara. Antayin mo na magpakalalaki yang mga yan. Nagawa nyo kay Atty. Vic? Gawin nyo rin kay VP Sara. Huwag kayong magtago sa likod ng mga vloggers nyo. Kung gusto nyo mag-resign as DepEd Secretary si VP Sara, gusto nyo mag-resign si VP Sara as DepEd, huwag kayong magtago sa likod ng sasaya ng mga vloggers nyo. Tinanggal nyo si Atty. Trixie, kaya nyo gawin kay VP Sara. May kapangyarihan kayo eh. Bakit yung vloggers nyo nagsasalita? Huwag nyong utusan kayo mga vloggers ha. Sino kayo para utusan si VP Sara mag-resign? Ang mag-utos sa kanya, yung naglagay sa kanya. Nahuli po natin. Tatandaan nyo ha. Alam mo kami mga DDS vloggers. Ito, I'm telling you honestly. Wala kaming kumpas. Ito script nyo ha. Ito gawin nyo. Pansinin nyo, kahit kami mga DDS vloggers iba-iba. Pero sila may kumpas. Kaya, hindi malayo na totoo yung sinasabi nung makagago na vlogger na yun, nabayad sila. Bakit? Iisa tono eh. Pag pumiyok yung isa ng resign, lahat sila resign. Ang puyok. Ngayon, yan ang tono nila. Resign VP Sara sa DepEd. Pati yung Mike Abe na yan, na napaka-bitter sa SMNI. Alam mo, aminin man natin or hindi, naiinggit sila sa mga DDS vloggers. Bakit? Siyempre, halimbawa kami, napapansin ni Tatay Digong, napapadala sa Davao, di ba? Samantalang sila, vlogger sa gigilid. Hindi nga sila kilala ni Marcos. Yung iba kilala, pero karamihan dyan, hindi nga sila pinagpapapansin. Kaya nga nauso yung ensimada, di ba? Bakit? Ang tingin sa kanila, tae. Magpakatotoo po tayo, tae tingin sa kanila. Pasensya na po doon sa kumakain ha. Kasi, ang binibaby nila mainstream media, pero yung mga vloggers sa kanila, hindi kilala. Hindi nga sila minimit ng mga yan eh. Diba? Kaya aminin man nila o hindi, mahalata mo naman eh. Halimbawa, pupunta ng Davao, naiinggit sila. Yung atake nandoon. May rally ng Maisug, naiinggit sila. May rally ng sa Liwasang Bonifacio, naiinggit sila. Bakit? May activities po eh. Ang DDS sila, wala. Hindi nga sila pinapansin. Mahalata nyo. Halata mo naman ang taong may inggit, di ba? Halata nyo yun. Aminin man nila o hindi, may inggit yung mga yan. Pero ito masasabi ko sa kanila, dapat nga hindi sila mainggit. Bakit? Dito, kanya-kanyang kayod kami. Kayo may bayad. Ba't pa kayo maiinggit sa amin? Kami, delikado buhay namin. Mamaya, malibel pa kami. Wala pang bayad. Kayo may bayad na, hindi pa kayo malalibel. Kasi kayo nakaupo eh. Di ba? Si Dilima nga, pinakawalan. Yung buhay ang kaso, namatay. Yung patay ang kaso, nabuhay. Di ba? Hindi naman siguro kayo tanga, alam nyo yan. Paano ka naging political vlogger kung hindi mo alam yan? Siguro kayo nakikita nyo naman. Di ba? Sip-sip lang sila eh. Pansinin nyo ha. Kayo na mag-observe. Sumipsip ka lang sa kanila. Yung mga kaso nila, namamatay. Kumalaban ka sa kanila, yung kasong patay, bubuhay. Di ba? Alam nyo yan. Nakikita nyo yan. Alam nyo, hindi ako nagsisinungaling. So, hindi sila dapat mainggit.
Nasa safe side sila eh. Kamig nga lang sila ng kamig. Pero may balita ako, meron daw mga grupong hindi na renew. Eto yan ha. Hindi na renew. Sabi ko, bakit Parang nag-iba sila tono. Sabi niya, Coach, hindi na renew. Oh? Ba't hindi na renew? Yung kontrata nila. Wala eh. Sad-sad pa rin eh. Sumasad-sad lalo. Naglabas lang ng pera sa kanila, itong mga vloggers na to, nasadsad. Sumasad-sad pa. In short, hindi epektibo yung mga, paano naman, kabobo naman kasi yung mga kinuha nyo. Kukuha ka hindi political vlogger. Yung kinuha mo pang political vlogger, patay na yung channel. Kumuha ka ng political vlogger, wala namang argumento, puro mura lang. Paano hindi sasadsad ang ang rating nyo? Paano kayo hindi sasagsad sa survey? Diyan po sila talo ng mga DDS na vloggers. Hindi, wag na ako isali. Sila mga DDS vloggers na lang. Ayoko kasi isali sarili ko. Baka sabihin, nagbubuhat. Bakit? Kahit walang bayad. Inggit na inggit sila. Eto mga DDS vloggers, wala patay gutom yan. Walang bayad yan. Organic yung mga yan. Kami ha. Wala. Pupunta nga dyan, kanya-kanyang pamasahe pa eh. Wala yung bayad. Tapos pinopromote sila. Tumataas ang survey. Ngayon, sino mas epektibo? Silang bayad, sumasadsad pa rin yung amo nila, o yung hindi bayad, tumataas sa survey. Sinong epektibo? Bakit? Hindi po sa nagyayabang na magaling, ha? Organic po kasi. Totoo po kasi yung sino lang matalino doon? Yung Cash Janet, bobo rin. Sabi nila ha, sino matalino doon? Si TP. Si TP may utak eh. Kaya lang, wala na. Nakakamig na eh. Tahimik na eh. Ayos na. 15 na. Sino aasahin mo doon? Di ba yung mga vloggers na mga walang muka? Wala na. Wala sila na dyan. Kaya may nabalitaan kami sa isang reliable source na tao na involved before sa kanila na nagoyo. Hindi raw na-renew. Hindi na-renew. Katanga naman kasi ng nyo eh. Ang argument. Pansinin nyo yung mga bashers na pumupunta rito. Alam mo, ito payo ko sa inyo ha. Ito payo ko sa inyo. May issue po. Nagkakaroon na naman ng issue ngayon ha. Ang Tito Vic and Joey. May issue. Nakikita ko may Tito Vic and Joey, Tito Vic and Joey. Balik na kayo dun. Doon kayo bagay. Kasi wala kayo sasabihin ditong maayos eh. Doon na lang kayo, TBJ. Di ba? Mayor lang kayo, di kayo pangulo lang pwedeng mag-alis kay BP Sara sa DepEd. Correct. Alam mo, yung mga kumag na yan, okay? Hindi ko sinasabing kumag kayong lahat ha. Kumag ka kung sa tingin mo kumag ka. Kasi ina-admit mong kumag ka. Pinagre-resign si BP Sara. May history yung nakaupo ngayon, magdadalawang isip talagang ibang. Meron na ba talagang pumapasok na investor sa atin? Hindi, ako nagtatanong lang. Sana ang ibalita ay kung may nakakapasok bang investor. Huwag silang balita ng balita about Pastor Kibuloy. Yan kasi inaasikaso eh. Tama po eh. Kailangan natin investor. Kakabiyahe, meron na ba? Sana ibalita nyo kung meron. Gusto namin ng lihiti mo. Meron coach mga drug lords. Ayun lang. Yun na pala ang investor mga drug lords. Yun pala ang na-import droga. Tingnan nyo. Yung iba nga secretary, may anak na hulihan pa ng pinagbabawal na kush. Hindi nyo pinagre-resign. Eto ngumiti lang, pinagre-resign nyo.
OA. Alam mo na-OA yan ako sa kanila. Makasipsip lang. Ang daming sekretaryeng palpak. Hindi man lahat, ha. Pinagtatanggal nyo yung magagaling. Sila Atty. Vic, sila Atty. Trixie. Fiona Side, ang dapat mag-resign yung mga walang kwentang secretary at mga congressman at speaker. Alam mo, ang lumalabas ngayon kasi parang ang credentials lang na kailangan, sip-sip ka. Ganun lang. Kung ayaw mo sumipsip, tahimik ka lang. Pag nag-ingay ka. Pero alam nyo, eto masasabi ko, matatapos at matatapos din naman ang problema natin sa administrasyong ito. Sooner or later, ang pinakamatagal niya 2028. Tapos na problema natin sa administrasyong ito. Sana lang, paalala ko sa inyo, huwag na tayong papabudol ulit. Ha? Kasi, in reality, we deserve our government. Kasi hindi rin marunong magbumoto ang Pilipino. Palagay ko natuto na sila ngayon. Kaya lang, minsan ang Pilipino mabilis makalimot. 'Di ba? Halimbawa, ano nangyari kay Marcos? Kay Senior. Natuto sila sa pinaggagawa ni Marcos Senior. Kaya nga tinanggal si Marcos Senior, 'di ba? Pero after some years, balik na naman. Nakalimot na naman. Yung sinuka, kinain ulit. Ibinuto pa ulit. Eto, sigurado tayo, mananalo na po si VP Sara sa 2028. Pinakamatagal. Nauupo si VP Sara 2028. Yun na po yung pinakamatagal na antay natin. Kasi natuto Pilipino. Pero sana, natuto na talaga tayo. Kasi, baka after 6 years, 12 years, or 18 years, ibalik naman natin si Sandro. Pambihira naman kayo. Maawa naman kayo, ha? Maawa naman kayo sa Pilipinas. Huwag na tayong papauto ulit. Huwag na kayong papabudol. Matuto na tayo, ha? Kasi may problema rin naman tayo, let's admit that. Partly kasalanan nila, pero partly hindi ko po sinisisi yung mga nabudol, ha. Nagpapaalala lang ako para huwag na tayong makalimot. Kasi yun na sigaw noon eh. Kasi binalik si Marcos ngayon. Tapos ipatatanggal nyo. Tapos uupo si Sara. Baka after 6 years, 12 years, 18 years, sisigaw-sigaw na naman kayo. Marcos, Marcos, Marcos pa rin. Mga, Diba? Yan ang problema natin sa bansang Pilipinas. Huwag po kayo ulit magagalit, ha. Totoo ba yung sinabi ni Coach Oli? Di ba? Oh. James Advincula, Baste at Paulo Duterte na lang kaysa kay Sandro. Correct. Sana. Natuto na Pilipino. Sabagay, kung maging presidente ulit si Sandro after 18 years, baka naman na matanda na ako nun or wala na ako, hindi ko alam. Kaya lang, kawawa naman yung mga anak natin, mga apo natin. Sila naman ang magdudusa.